Okay, medyo very questionable yung pagkakakuha niya and that in itself is a very, very, very valid concern. Pero yung susunod, totoo ba yung nakalagay sa Cabral files 'no? So ngayon napatay na po si Jose Cabral, papaano ba dapat i-validate 'yan or authenticate 'yan? Yun, actually, sabi nga ni Sec Vince, lahat ng files ay nai-surrender na sa ombudsman. Gagamit sila ng forensic to check on this, everything. Hmm, Yun ang pangako ng ombudsman. Nadinig ko kahapon, napanood ko, yung statement, no? Nung nagsalita si Ombudsman Clavano, the Assistant Ombudsman Clavano. So, let us see hmm. na lang. At tingin ko naman seryoso sila sa ganito. Curious po ako sa ano, sa iniisip ng pangulo dito sa ano 'no, dito sa mga pasabog ni Congressman Leviste. Kasi isang banda, puwedeng ang presentation niya sa sarili niya is, he is an anti-corruption crusader. Pero on the other hand, puwede ring makita na puwedeng pampagulo itong kanyang mga pasabog dahil kung Ah, sino-sino tinatamaan, 'di ba? So, puwedeng nama-muddle yung buong issue, medyo na out of focus yung mga dapat tutukan. Yung presidente, how is he seeing all these things? um, sa ngayon kasi, Christian, ang pangulo kasi talagang focus kung sino yung dapat managot, managot. Kahit kamag-anak, kaalyado, kaibigan. May isang podcast si pangulo na, "Paano po kung kaalyado niyo ang masama dito?" Sabi niya, "Kung kasama ang kaalyado ko dito, di hindi ko na kayo kaalyado." Kasi ang pagpapaimbestiga nito hindi naman para sa pangulo, hindi para bumango yung pangalan ng pangulo, kung hindi para ito sa tao. Christian, doon sa mga politiko na nais, gumulo lang, sana 'wag na. Kasi sinimulan ito ng pangulo para talaga mapanagot yung dapat na mapanagot at, 'wag na yung iba paepal, 'wag na ibang pasikat na to the point na parang kayo na yung bida, samantala ang bida dito, yung pagpapaimbestiga. Walang bidang tao dito kundi yung pagpapaimbestiga. So, 'wag nang manggulo at, still kahit ano pang gawin, anumang political noise yan diyan, ang pangulo pa rin, concentrated pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang, kung sino ang dapat na makasuhan, sino dapat makulong, dapat na maibalik yung, na kickbacks, yun pa rin ang Hmm. nais ng pangulo. Hindi po ba medyo napahiya rin yung pangulo dahil walang malaking-malaking isda talaga, kunwari senador o kongresista Hmm. ang, nakulong before Christmas or ito bago matapos yung taon? Hmm. Actually, Christian, ganito yan, nung nagsalita ang pangulo, sinabi niya na marami sa listahan niya ang maaaring hindi maging merry ang Christmas. Hmm, yes, Oh, yes, 'to bakit? yung Sorry. anak ko. Sorry. Okay, Okay. okay. So, ibig sabihin Christian, tingnan natin, simulan natin 4 na buwan pa lang 'to, 4 na buwan pa lang, siguro maglilimang buwan na. 4 na buwan pa lang nung talagang nagsimula ang kasagsagan ng pag-iimbestiga. Sa 4 na buwan na 'to, ano na ba ang nangyari? Millions worth ng kickbacks na isole, right? Nasoli na 'yan, kitang-kita natin. AMLAC, ang dami ng na-freeze na assets. Maraming warrants of arrest ang na-issue, marami na nagtatago, marami ang nakulong, nakasama ang Diskaya, at marami naman talagang hindi naging merry ang Christmas. Kung ang target ng ibang mga tumitingin ay politiko lang, abangan natin. Hindi pa tapos Ibig sabihin, ang pangako naman ng Pangulo bago magpasko, maraming hindi magiging merry ang Christmas. Hmm, At nagawa naman to. Ang sa akin lang siguro mga Kristiyano, ang nakikita ko lang kasi dito, yung ibang mga puro negatibo nangyayari. Hindi nila nakikita yung accomplishments for 4 months, for the past 4 months. Hindi nila nakikita yung accomplishments nun. Ang nakikita lang nila, ang Pangulo kulang, ang Pangulo hindi na nakita yung naging trabaho. Ikukumpara natin, Christian, ito yung nakumpara ko na sa iba, 'di ba? Sa ibang, pag-interview sa'kin. 4 months, marami na nangyari. Pero
sa 6 na taon nung nakaraang administrasyon. 2020 pa lang, ang dami ng inaming ghost projects. So ang tanong natin, sa 4 na buwan na iinip ang karamihan na negatibo, paano yung 6 na taon na walang nangyari na pananagot, walang naisoreng kickbacks, walang napanagot na kahit sino, despite the fact, despite the fact na 2016 pa nag-start ang mga diskaya. Mm. Okay. That's a very valid point naman, 'no. Pero ang isang concern po kasi rito, 'no, kung ikukumpara yung nangyari doon sa pork barrel scam, kulong, 'di ba? Yung sina Janet Lim Napoles. Hmm, Baka hanggang Sara Diskaya lang ito. Yung mga mas malalaking isda sa ibabaw nila makalusot. Either because of their political influence o dahil sobrang galing sila para itago yung kanilang fingerprint, 'no. Kaya talagang naniningil yung tao. hmm, Maghahanap ng senador 'yan at saka ng iba pang mga kongresista bukod kay Zaldico. Kaya nga ang sabi ng pangulo, 'di ba, ang gusto niya matiyak lahat ang ebidensya dahil kung ito naman ay, isasampa lang tapos hilaw ang ebidensya, masasayang ang effort, masasayang ang panahon, makakaligtas lang ang dapat na managot. So, ang kailangan natin ngayon ay, reasonable certainty, for the conviction. Reasonable, Mm. certainty, hindi lang probable cause. Reasonable certainty na talagang magkaroon ng conviction. Ibig sabihin lahat ng ebidensya dapat makumpleto. So, 'wag, 'wag mag-isip ang taong bayan na malamang na wala baka baka hanggang diskaya lang. Tingnan po natin sa susunod na sa susunod na mga araw. So, ayoko po magsalita baka kasi sabihin pinangungunahan ko po ang ombudsman at ang DOJ. So, hantayin na lang po natin kung ano po yung magaganap sa susunod na taon. Well, ano pa ba, 2030 na ngayon, okay? Hmm. Rizal Day, 30. So, let's see next year. Konti na lang Okey. panahon, January na. Ito lagi kong binabanggit po ito in previous episodes, 'no. I always describe Martin Romualdez, the former speaker, as a big political baggage for the president. Okay? I don't know whether you share my observation or whether you're at liberty to to talk about it, 'no. Pero yun nga, speaker siya ng mga panahon na yon. Puwede ba namang makalusot yung mga pinaggagawa ni Zaldico ng hindi alam ng speaker, yung speaker usually tao ng speaker lagi, yung House Appropriations Committee Chair. Ang tanong Hmm. ko po rito, ano bang attitude ni President, Marcos dito sa kanyang pinsan, si Martin Romualdez? Kasi iniisip ng iba, "Hindi, wala pa ring credibility sa amin." 'Di ba, ito yung observation ng iba, itong ginagawang investigasyon unless yung sarili mong pinsan, makakasuhan at makukulong. Okay, hindi ko kasi nakikita si former speaker sa Malacanang, eh. So, hindi naman namin din siya napag-uusapan sa meeting. So, baka hindi ko alam, Christian, ito personally, Hmm. hindi siya nagiging topic kapag nagkakaroon kami ng pagmi-meeting. Usually naman kasi ang kasama lang naman ako, ang meeting, tungkol sa mga projects, paano maso-solve and everything. Pero when it comes to Speaker Romualdez, hindi siya nababanggit. 'Di ko rin siya nakikita sa Malacanang. So, wala akong masasabi patungkol sa kanilang relasyon. Pero sa akin, ah, hindi ko talaga siya nakikita. Kahit Mm. anong pagkakataon, hindi ko siya nakikita doon. Pero do you agree So, na ano siya, he can be seen as that he is a political baggage for the president? hindi ko rin masabi, Christian, eh. At the time, kapapasok ko pa lang kasi. Hmm. Pero ang alam ko, as early as January 13, 2025, napatanggal na si Saldico as chair ng Appropriations Committee. So, ibig sabihin niyan, nakita ng pangulo ano ang problema dito, 'di ba? Kaya o nakita niya na, naku, mukhang magkakaproblema rin dito ang House dahil sa Hmm. ginagawa ni Zaldico. So, as early as January 13, 2025, na vacant na yung position at naglagay na ng ibang tao. So, it means a lot. So, hindi pinapayagan ng pangulo na magkaroon ng hindi magandang, trabaho, 'di ba? Sa kanyang mata, hindi dapat mangyari ito kasi pondo 'to ng bayan.
Yun nga, pero yun nga, what would it take for the president to kumbaga get himself involved, 'di ba, in the scheme of things. Eh, kung yang mga bagay na 'di ba dapat inaayos po yan sa House, 'di ba? Tapos tumagal ng 3 Hmm. years. Okay, kung bakit tumagal ng magti-3 years, doon lang siguro sumingaw. Alam mo may mga pagkakataon pagka-umpisa ng taon hindi mo naman agad makikita kung ano yung may mali o wala. So, kapag nakita na yung anomalya, lalo na kung patago ito, Christian, di mo naman 'to agad makikita unless Hmm, sumingaw, 'di tama. ba? So, 'pag sumingaw, ito ang problema, kapag sumingaw at wala kang ginawa, yun yung mali, Hmm, 'di ba? Pero kung sumingaw at ginawan mo agad ng aksyon, at tingin ko nasa right track ka. You're in the hmm. right track. By the way, Yusek, may pag-asa pa ba or mapapabalik pa ba itong si Zaldico? Yun naman ang gusto ng pangulo. So, tignan natin kung ano ang puwede pang mangyari at, nag-request na for the red notice, so mapapadali na 'yan. Kasi yung, may balita 'no, meron na siyang Portuguese passport. So, Hmm, Portuguese citizen siya ngayon. mm, Kung totoo yun, lumalabas sa pinaghandaan niya yung kanyang escape route, eh, 'di ba, yung kanyang exit, 'di ba? mhm. So, what kind of complications does that present? Miyembro tayo ng Interpol. Ito sa'kin, I cannot speak for the DILG, I cannot speak for DOJ. Hmm, Pero, miyembro tayo ng Interpol at, sa aking pagkakaalam miyembro din ng Interpol ang Portugal. So, kung magiging, iiral yung kanilang, pag-comply sa mga request ng Interpol, I think hindi nila babalewalain 'to.